po natin. Okay. Today is June 23, 2024, and today is the fourth Sunday of the month of June. And ang topic po natin ay chapter 5 ng Book of Joshua, na ang pamagat po nito sa English version ay Circumcision and Passover at Gilgal. Question: ano po ang title nito sa Tagalog version, especially yung Magandang Balita Biblia version po na ating? Ang pagtutuli, tama, at pagdiriwang ng Pasko. Yun lang po. Pagtutuli at pagdiriwang ng Pasko sa Gilgal. Ayan. So ito po yung English niya, Circumcision and Passover at Gilgal. Our scripture reading for today is found in the book of Joshua, chapter 5, verses 10 to 11. So let us all stand and let us read our scripture reading. Amen. Let's start with verse 10. 1, 2, 3, go. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong ilagabihan ng ika-14 na araw ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkain inanin nila sa lupaing iyon, sinamag na trigo at tinapay na walang pampaasa. Tayo po ay sumanggaling manalangin. Panginoon, lukuhan mo po kami ng iyong banal na spirito at ikaw po ang pumilos po sa amin. Panginoon, hindi po namin ito maituturo, hindi po namin ito mauunawaan kung wala ka po dito at wala po iyong anointing and presence, O God. So Lord, we humbly ask you to open our spiritual eyes, to open our spiritual ears and spiritual hearts, para po kami po ay makabalik sa kwentong ito, sa sitwasyon na ito, at makita po namin vividly, clearly, kung ano po ang nangyayari doon sa Gilgal, at ano po ang dahilan bakit po ito pinapagawa sa mga Israelita. Panginoon, kung ibabase po namin ito sa panahon ngayon, may hirapan po kami unawain po ito. But Lord, help us to travel back to Gilgal and witness this event personally, Panginoon, upang ma-witness po namin ang mga lesson at mga wisdom na mapupulot po namin sa kwentong ito. So again, take us back there, Lord God, and we humbly ask you, O Lord, to intercede and be our leader. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Ayan. Again, sino na po dito ang nakabasa ng Joshua chapter 5? Pakitaas po yung kamay. Titignan ko po kung at least majority po ay nagbabasa po ng inyong assignment. Hindi po. Wala po yatang kalahati. Parang lilimang kamay lang yung nakikita ko. Amen. Okay, kung nabasa na po natin ang chapter 5, question: ano po yung tatlong major incident or pangyayari na nangyari po dito? Okay, ulitin ko yung tanong, kung nabasa na po natin ito, may tatlo po kasing incident or pangyayari na naganap sa kwentong ito. Ano-ano po iyon? What's number 1? Circumcision or pagtutuli. Praise God. Second incident, Passover. I-celebrate nila yung Pasko. And finally, number 3, ano yung last part na mangyayari dito? Kung nabasa niyo na po talaga, wala siya sa title, di ba? Mayroon. Circumcision and Passover. Yun yung dalawang incident. Ang pangatlo pong mangyayari dito ay yung encounter ni Joshua with an angel of the Lord. Okay, so doon magtatapos po ang kwentong ito. May magpapakita pong anghel or angel ng Diyos kay Joshua bago po sila aatake sa Jericho. Ayun, so ano po ulit yung mga mangyayari dito? Number 1, pagtutuli or circumcision. Amen. Sino po yung hindi pa natutuli dito? Meron po ba? Or lahat ng mga kalalakihan natin natuli na? Okay, magtutuli ulit dito. Number 2, ano pa po? Passover, yung Paskwa. And number 3, yung angel encounter ni Joshua. Praise God. So, ito po yung mga naging topic natin previous Sundays.
So, chapter 1, dahil na po tayo dito. In-install na bagong leader si Joshua. Chapter 2, nakilala po natin si Rahab at yung dalawang spy na pinadala ni Joshua sa Jericho. Number 3, which is last Sunday, ano pong nangyari? Ano po? Tumawid sa ilog Jordan ang mga Israelita. So, 3 and 4 po yun. And finally, chapter 5, nakatawid na po sila sa ilog Jordan dito at sila po ay nasa anong lugar? Gilgal. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong kalilimutan tong word na tong Gilgal. Nang ibig sabihin po niya ay rolling or gumulong or gulong. Alam niyo po yung gumulong. Yung nag-roll, umikot siya. Kasi di ba pag gulong, ano yung gulong? Wheel. Wheel yung gulong. Pero ito, gulong. So, gulong, yung stress niya ay nasa first syllable, gulong, nag-roll. Okay, kaya rolling ang ibig sabihin ng Gilgal. Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit ganun yung meaning niya. Question. Saan po sila lugar galing bago po sila makarating sa Gilgal? Sa Shittim. Okay, so sa Shittim po yung last, ano po? Shittim. Or Sittim, kasi sa Tagalog, S-I-T-I-M. Pero sa English, meron po siyang H. S-H-I-T-T yata or single T-I-M. So, Shittim, tumawid po sila ng Jordan River. Saan po sila nag-stay na ngayon? Sa chapter 5? Sa Gilgal. Yan. So, this will be the question after the story or the message. Ano po yung natutunan niyo sa kwento and where is Jesus in the story? Amen. Are you ready, mga kapatid? Pakitanong nga yung katabi mo, handa ka na ba kapatid? Alas 3 pasado na. Kaya nagmamadali po ako. Kasi medyo late tayo nag-start. And I hope matapos po tayo on time. Handa ka na ba kapatid? Amen. Praise God. So let's open our Bible with Joshua chapter 5, verse 1. Yan. So let's start. Nabalitaan ng mga haring Amoreo na sa kanluran ng Jordan, na nasa kanluran ng Jordan, at ng mga haring Cananeo na nasa baybayin ng dagat Mediteraneo, na pinatuyo ni Yahweh ang ilog Jordan, nang tumawid ang bayang Israel. Dahil dito, natakot silang lahat, at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Ayan. So, question, ano po ang naramdaman ng mga Canaanites or ng mga Amorites nung malaman nila yung miracle na natuyo ang dagat sa Jordan River at tumawid doon ang mga Israelites? Ano po yung naramdaman nila? Nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. So, balik tayo for a while sa kwento ni Rahab. Diba? Na pinuntahan siya ng dalawang spy. Ano yung tanong? Ano yung sabi ni Rahab sa mga spy na yon? Ang sabi ni Rahab, alam namin yung pagtawid ninyo sa dagat na pula. Tama? At sinabi rin niya na kaya natatakot kami sa inyong pagdating. Amen? So kung babalik tayo sa eksena ni Rahab, nakita na natin na ito yung araw na kinakatakutan ng mga Canaanites. Ang pagdadating or ang pagtawid ng mga Israelita sa Jordan River. And finally, ano sa tingin niyo ang mararamdaman nila knowing na ang Diyos pala ng mga Israelita ay kayang gumawa ng miracle? Amen? Ngayong bali-balita na hinati ng Diyos ang dagat na pula, ay napatunayan nila na nagawa niya ulit bago sila makarating ng Canaanites. Nakita niyo po yun? Yung parang mayroon kang nabalitaan noon na hindi ka naman sure kasi nga matagal ng panahon at hindi mo rin naman nakita. Pero ngayon, nangyari na siya at ikaw na mismo ang nakakita. At sa panahon mo na mismo nangyari ang miracle ngayon ng Diyos. Hindi ba mas lalo kang matatakot sa mga taong ito na sumasamba kay Yahweh?
Amen? Napipili niyo po ba yun? Na at some point, ito na po yung tinatawag natin na parang judgment day sa mga Canaanites. Amen? Kasi it took 400 years bago po babalik sa Kanaan ang mga Israelites. Amen? So kung titignan nyo, parang nagkasala pa ng ganong katagal na panahon ng mga Israelita, ang mga Canaanites bago sila i-judge or paparusahan ng Diyos through the Israelites. Nakita niyo po yun, that finally, Judgment Day has come upon them. Amen? At noon, bali-balita lang ito na parang, for example, may end of the world. Bali-balita lang na may second coming. Pero sa panahon, for example, ngayon, ito na yung Judgment Day, or ito na yung end of the world, ito na yung second coming. Nakita niyo po yung type and shadow po nung eksenang ito sa kinakatakutan din nating mangyari, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus at magkakaroon ng Judgment Day. Amen? Amen. So nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Ayan. Dahil dito ay natakot silang lahat. Ayan. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, kumuha ka ng batong matalim, gawin mo panghiwa, at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel. So ano po yung pinapagawa kay Joshua? Sa verse po na ito, second verse. Tutuliin yung mga lalaking Israelites. So ito na po yung sinasabi kong first na incident or mangyayari bago po sila lulusob sa mga Israelita, sa mga Canaanites. And before I forget, nakita niyo po ngayon yung judgment ni God sa mga Canaanites ngayong panahon po na ito. Sa kwentong ito, for example. Pero nakita niyo rin ba na bago po i-judge yung mga Canaanites, ang mga Israelita muna ang unang pinarusahan. Or ang Israelita muna ang unang diniscipline. Amen? Bakit ko po sinasabi na bago ito nangyari? Sa loob ng 40 years, ang unang-unang naka-experience ng wrath or ng galit or ng disiplina ng Diyos ay sila mismo. Amen? Nakita nyo, naalala nyo po yung nagko-complain sila tapos sinunog po yung tent ng mga reklamador. Diba? They have a taste of God's wrath sa incident na yun. Amen? Naalala niyo po yung mga nagreklamo na kinain ng lupa at namatay ng mga Israelita. Amen? Naalala niyo hindi? Amen. Or baka absent siguro kayo nun. Sa book of Numbers ko yun ha. Naalala niyo yung nangyari na kinagat ng ahas yung mga reklamador din and pasaway ng mga Israelites. Naalala niyo po yun? So, can you now see that before the Lord used these Israelites as an instrument para i-punish ang isang nation, sila muna ang diniscipline. Sila muna ang nakataste ng punishment o ng pagtutuwid ng Diyos. Nakita niyo po yun? And I believe that's a beautiful illustration or a beautiful lesson sa mga magulang na bago mo i-discipline yung anak ng ibang tao, una mo munang disiplinahin yung anak mo. Nakita niyo po yun, na bago ka makialam sa pagdidisiplina ng ibang bata na anak ng ibang tao, you discipline first your children. Amen. Praise God. So, ganun po ang nakita ko dito that in that 40 years span na sila ay nasa wilderness, talagang nalinis or natuwid na bigyan ng lesson, ng leksyon ang mga Israelitang ito. Parang they were purified. Amen? And one of the physical purification na nakikita ko po dito bago nila salakayin ang Kanaan is this so-called circumcision. Amen. Bakit? Sabi ko, physical na purification. Ano po ba ang ginagawa kapag tutuliin ng isang lalaki?
Sino po dito ang mga natulinan na lalaki? Nahihiya silang aminin kasi it's a private information. It's a very personal information. Gerald, natuli ka na. Ay, Gerald pala. Huwag kamukha kasi kay Gerald. Pantay pambal. Sino po dito ang na-experience ng circumcise? Amen. Yung iba kasi hindi nila na-experience kasi pagkapanganak sa kanila, tuli na sila agad. Amen. Parang yung dalawa ko pong kuya, nung pinanganak ko sila, tinuli sila agad. So hindi nila naramdaman yung dilemma ng isang batang lalaki na natatakot tuliin. Kahit ikaw, ilang taon ka tinuli? Or baby ka? Ilang taon? 10. Okay, so next, natakot ka din na tutuliin ka na kinabukasan kasi hindi ka makatulog ngayong gabi kasi bukas na yung operasyon. Diba? Kasi tingnan nyo, pero buti nga kami mga lalaki, yun lang yung worry namin, di ba? Kaya mga babae, buwan-buwan kayong dinadatnan, di ba? So struggle nyo yung pag-maintain ng cleanliness and yung, minsan sumasakit pa yung puso nila. Alis sa amin, one time, big time, tapos na tapos kayo, mamamalak pa kayo. Diba? So, mas mahirap biologically talaga ang situation ng mga babae. Ayan. Ang gagawin po, kapag tutuliin po ang lalaki, ay tinatawag po na may cutting of the flesh. Cutting, kasi gugupitin po yung balat na nakadikit po doon sa private part po ng lalaki sa dulo para lumabas po yung pinaka-head po nung organ or kasarian ng lalaki. I hope tinuturo ito sa school kasi this is very important sa mga lalaki especially. Why? Kasi ang number one na reason is for cleanliness or for proper hygiene. Okay? Let me just clarify na hindi po requirement ang pagtutuli sa lalaki para siya ay makabuntis or makagawa ng baby. Amen? Kasi baka inisip nyo kailangan tuli siya para makagawa siya ng baby. Hindi po. Ang main purpose po nun is yung sa proper hygiene, amen, kasi kailangan i-cut po yung flesh na yun para hindi po mag-i-stay doon yung mga ihi po. Kasi kapag hindi po yun na-cut, yung natitirang ihi po ng lalaki, for example, is naiipon po doon at bumabato po yun. I hope naiintindihan yung mga babae kasi yung mga lalaki for sure naiintindihan namin yun. Kapag kinat yun, i-open yun para wala pong mako-form ng mga liquid or fluid doon sa flesh na yon at hindi siya mangangamoy. Okay. So, biblically pala, bago pala ginawa yun ng mga tao o ng ibang lahi, si God, una niya na itong inutos kay, kanino po? Kay Abraham. Kay Abraham po. Matatagpuan ko ito sa Genesis chapter 17 and chapter 18. Kaya sinend ko po sa inyo yung preaching natin about Abrahamic Covenant or yung Covenant of Circumcision sa GC para ma-review nyo po itong circumcision kung paano po siya nag-originate. Amen? Question, ano yung tinatawag na Abrahamic Covenant? Ano yung Abrahamic Covenant? Patungkol po saan yung kasunduan or agreement na yon? Pag sinabi kasing covenant, anong ibig sabihin ng covenant? Agreement, kasunduan, contract. Pag sinabing Abrahamic Covenant, galing kay Abraham at kay God yung agreement. So ano po yung agreement nila? Circumcision. Okay? Ang Abrahamic Covenant is about circumcision po siya na sabi ni God kay Abraham, para ma-consider na anak ko o na isang child of God, yung isang tao, dapat siya ay ma-circumcise. Amen? Kaya nung time ni Abraham, hindi lang mga Israelita ang sinircumcise, kundi yung mga, even yung mga dayuhan na sumama na sa mga Israelites. Amen? And, kaya kung titignan niyo po yung pinakaunang covenant ng Diyos sa tao, parang isa doon yung Abrahamic Covenant. Amen? Ano naman yung tinatawag nating Mosaic or Mosaic Covenant or Mosaic Law? Yun naman po yung covenant ni Yahweh kay Moses. Kaya Mosaic, kasi from the word Moses. Di ba nagkaroon din ng kasunduan si Yahweh kay Moses? Ano po yung kasunduan nila? Yung pagsunod natin sa Ten Commandments.
at sa mga iba pang batas. Nakikita niyo po na iba yung kasunduan ni God kay Abraham, yung circumcision, at iba din yung kay Moses, yung pagsunod na sa mga Ten Commandments. Amen? Okay. Question. Sa loob po ba ng 40 years na nasa wilderness po ang mga Israelites, pinapractice pa rin po ba ng mga Israelita ang pagtutuli? Hindi. Amen. Wala na pong biblical account or biblical record na ipinagpapatuloy ng mga Israelita yung circumcision na ito. Amen. Naalala niyo po, question, naalala niyo po yung kwento ni Moses na halos patayin siya ni Yahweh kasi ayaw niyang patuliin yung dalawa niyang anak. Naalala niyo yun na, kasi nga di ba naging Midian yung asawa niya, so probably hindi sila naniniwala sa circumcision, kaya hindi na yung ginawang part ng pagtutuli sa bata. Pero makikita natin sa last part ng kwento, si Zipporah or si asawa ni Moses na rin ang nanghiwa, amen, or nagcut ng flesh. Nakikita niyo po na nawala po yung covenant ngayon. And sabi po dito sa Bible, God is the same yesterday, today, and forever. Kung mayroon kang covenant sa Kanya, kailangan i-maintain mo yon or i-renew mo yon, alalahanin mo yon, gawin mo yon, huwag mo yung kalilimutan. Amen? Kasi pagdating po nila dito sa Jericho, yun nga po ang ipapagawa kay Joshua. Ang sabi po kay Joshua, tama ba? Yeah, Joshua, kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa, at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel. Gayon nga ang ginawa ni Joshua, tinuli niya ang mga lalaki sa isang lugar na tinatawag na burol ng pagtutuli. Ano po ang English ng burol ng pagtutuli? Sa English, it's Gibeah Haralot. Nang ibig sabihin ay the heel of the foreskin. Okay? Ang heel of the foreskin, yun po yung balat. Yung dulong balat ng private part ng lalaki. Kaya sa specific part ng Gilgal, which is yung tinawag na burol ng pagtutuli, doon po sila tutuliin. Question, nakakasunod pa po ba tayo sa kwento? Even nasa first incident pa lang po tayo, nakikita-sure na ako. Kasi may dalawa pa. And as much as possible, gusto ko na pong i-explain at sabihin sa inyo lahat ng napag-aralan ko patungkol dito. Kasi nandito po tayo sa chapter na ito. At this week, masyadong marami po yung nasobrahan ko po yata yung pag-research about this Joshua, kaya marami po akong nasasabi. And, again, babalik ako dun sa question ko. Ano ang ginagawa sa pagtutuli? Mayroon pong cutting of the flesh. Sabihin nyo nga po, cutting of the flesh. Cutting of the flesh. Kaya, tumaas yung balagi po nung napakinggan ko po si Sister Agnes na nag-speak sa morning devotion. Tama ba? Morning devotion. At nabanggit niya yung gusto ni God na alisin natin yung pagkamundo. Kasi yun po yung purpose ng pagkakat ng flesh. Yung huwag kang mamuhay ayon sa laman or ayon sa katawan mo, but ayon sa Espiritu ng Diyos. Amen? Yun po ang spiritual meaning nito. Hindi yung literal na tatanggalin yung flesh or yung physical flesh. But, para maka-relate po tayo sa kwentong ito, kaya po kinakat yung flesh kasi ayaw ni God na mamuhay tayo sa laman o sa tawag ng laman o sa gusto ng katawan natin. Amen? Because our body is being composed of what? The body, the soul, and the spirit. Amen? We have the body. Ito yung physical body na laging nagugutom, laging inaantok. Amen? Napapagod, yun yung body. Yung physical flesh na mawawala kapag tayo ay namatay. Sa loob ng physical na katawan na ito, meron tayong kaluluwa. Amen? That's the soul. Yun yung either pupunta sa langit or impyerno, depende kung kasama ng soul mo na yun ang Espiritu ng Diyos. Amen? So ano yung composition or bumubuo sa katawan natin? We have the flesh or the body. Second,
yung soul, and finally, number 3 is the spirit. And that's the Spirit of God, or yung tinatawag na Holy Spirit, parang yung kinanta natin kanina sa last song. At ang Spirito ng Diyos, magkakaroon ng Holy Spirit ng isang tao kung tatanggapin niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Amen? At kung ang tao na may laman, may kaluluwa at may Spirito ng Diyos ay mamamatay, ang kaluluwa niya ay aakyat sa langit kasama ng Spirito ng Diyos. Amen? Bakit? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay galing sa Diyos. Kaya hindi po yan pupunta sa impyerno. Amen. Ang Espiritu ng Diyos, or ang Holy Spirit, ay lagi po yan sa langit babalik. Amen. Naniniwala po kayo na meron na po kayo Espiritu ng Diyos. Amen. Kasi kung wala pa po Espiritu ng Diyos, yung kaluluwa natin, hindi pa sure kung mapupunta siya sa langit. Amen. Praise God. Ayun. So, ganun po ang spiritual meaning nitong cutting of the flesh. Amen? Or pamumuhay ng hindi naayon sa mundo or sa laman. Amen? At tama po yung sabi ni Sister Agnes sa morning devotion na ang sinasabi po niyang do not love the world ay hindi natin mamahalin yung hindi ibig sabihin na hindi mo mamahalin yung tao, hindi ibig sabihin na hindi mo mamahalin yung mga nature na ginawa ng Diyos. Amen? Pag sinabing do not love the world, ang ibig sabihin nun, huwag mong mamahalin ang sistema or ang pamamaraan ng mundong ito. Amen? Hindi po yung physical world na wala kang pakialam sa puno, wala kang pakialam sa halaman, sa bundok, sa dagat, or sa mga tao, at hayop. Hindi po yun. Ang ayaw ni God na mahalin mo is yung pamamaraan o yung sistema ng mundong ito. Amen? Kasi ang sistema po ng mundong ito ay salungat or against sa kalooban po ng Diyos. Amen? Dahil ang gusto ng mundong ito ay masatisfy po yung ating flesh. Amen? Or dumepende po tayo sa physical or mga visible na nakikita natin sa mundo. Amen? Praise God. Verse 4, ginawa niya ito sapagkat namatay na ang lahat ng mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma sa panahon ng paglalakbay noong sila ay umalis sa Ehipto. Ang mga iyon ay pawang tuling na. So yun yung mga first generation. Amen? Ang mga iyon ay pawang tuling na. Ngunit, ang mga isinilang sa panahon ng paglalakbay sa ilang, yun yung wilderness. Ang mga isinilang sa panahon ng paglalakbay sa ilang ay hindi pa. Ang ibig sabihin ng hindi pa tuli. Okay. So, ito nga po yung ipapagawa sa kanila. 40 taon. So, 40 years po sila sa wilderness na naglakbay sa ilang. Ano ulit yung ilang? Yun yung wilderness or yung disyerto, ganon. Naglakbay sa ilang ang bayang Israel hanggang sa namatay lahat ang mga lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma nang sila ay umalis sa Ehipto. Sinuway nila si Yahweh, kaya sinabi niya sa kanila na hindi nila makikita ang mayaman at masaganang lupain na ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Ang kanilang mga anak na lalaki na humarili sa kanila ang tinuli ni Josue. Sapagkat ang mga ito'y hindi tinuli ng panahon ng paglalakbay. Yan. Matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan, nanatili sa kampo ang buong bayan hanggang gumaling ang mga sugat. Amen. Again, sino po dito yung mga naka-experience ng tuliin? Ang pagtutuli po is a minor operation. Okay? At alam po natin na kapag operahan, may sugat, kaya masakit at hindi po basta-basta makakilos or makalakad. Amen. Kasi may napakinggan po akong preacher na sabi niya, kung ikaw si Joshua, hindi ka ba magtataka kung bakit inuutusan ka ng Diyos na salakayin ang Kanaan,
pero tutuliin ka. Nakita niyo po yung point, para ma-appreciate niyo po yun, ganito po kasi yung nangyari sa kwento ni Dina. Naalala niyo po si Dina, ang babaeng anak ni Joshua, Jacob. Amen. Di ba si Jacob, sa kanya galing yung 12 tribes, kaya si Jacob naging Israel ang pangalan niya. At mayroon siyang isang anak na babae, si Dina or Dina. Ano po ang nangyari kay Dina? Ano po? Siya po ang ni-rape. Amen? Ni-rape po siya ng anak ni Shechem. I believe si Hammer po ang pangalan ng rape kay Dina. Okay, question. Ano ang ginawa ng mga Israelita, specifically yung mga kapatid ni Dina, si Levi yata, tsaka si Simeon, sa mga kalahi ni na Shechem bago sila naglaban? Okay. Circumcise sila. Amen, tama. Doon tinaalala nyo pa. Tinuli nila yung mga lalaki kasi ang ginawa nila, parang ipinakilala nila doon sa mga lalaki si Yahweh at sinabi nila yung Abrahamic covenant na dapat kung gusto mong umanig sa amin at mag-worship kay Yahweh, dapat tutuliin muna kayo. Amen. Kaya tinuli nila yung mga lalaki na kalahi nung nang-rape kay Dina. Question, ano ang ginawa nila sa mga lalaki after nilang tuliin? Sinalakay nila, nilusot nila at pinatay kasi nga hindi sila makalaban dahil masakit yung kanilang sugat. Nakita niyo yung point? Kung maalala mo yung kwento na yun, parang magtataka ka, bakit ko tutuliin yung mga soldier? Bakit ko tutuliin yung mga sundalo ay makikipaglaban kami? Hindi ba salungat yun or parang illogical siya? Kasi manghihina sila. Amen. Sino na po ang nakabasa ng chapter 6? Yung topic natin next Sunday. Dito po natin kasi makikita na ang strength, ang lakas ay hindi talaga galing sa tao, kundi ang strength ay galing sa Diyos. Amen? Bakit kanyo? Kasi pagdating po ng next chapter, chapter 6, matatalo po nila ang Jericho na wala po silang ginagawa. May ginagawa sila kasi nag-worship sila. I mean, hindi sila sasalakay, hindi sila makikipagsaksakan, hindi sila makikipaghugugan or espadahan, gano'n. Ano yung gagawin nila next chapter? Iikot lang sila ng 7 times sa Jericho. Tapos pagdating ng 7th day, biglang matutumba or masisira yung wall or pader po ng Jericho at mamamatay kasi matatabunan nga po yung mga tao at kalalakihan nila. Amen. Nakita niyo po na grabe no, may pinapagawa si Lord sa atin, pero pag-iisipin mo, parang may mali. Parang illogical siya, parang hindi siya tama. Kasi tama sa pinapagawa niya. Pero doon mo makikita eventually na everything happens for a reason indeed. Amen? Na kaya rin pala yung nangyari. Kasi alam din pala ni Lord yung mangyayari in the future na anyway, hindi naman kasi pala kayo makikipagbakbakan. Si God pala rin talaga ang sasalakay. Ang gagawin nyo lang, number 1, ay mag-worship sa akin. Amen. Kaya napaka-importante po ng worship. Amen. Kasi po, after this circumcision, ang next na po nilang gagawin ay yung Paskwa. Alam niyo po yung Paskwa, yung Passover, na una nilang ginawa sa Jericho nung nag-exit sila. Amen? Nung nagpahid sila ng mga dugo, ng tupa o ng kambing sa kanilang mga poste para hindi makapasok sa bahay yung angel of death na magkukos ng pagkamatay ng mga firstborn or panganay na anak na lalaki ng mga Israelites at ng mga Egyptian. Amen. So matapos tuliin ang lahat ng kalalakihan, nanatili sa kampo ang buong bayan hanggang sa gumaling ang mga sugat. Ayan, kasi alam niyo po, kapag tutuliin ka po kasi, pwede natuli ka na, di ba? Pwede. Kapag tutuliin ka po kasi, ang masakit lang naman po yung anesthesia, yung i-inject.
Pero pag ikakat na po yung flesh na sinasabi dito, hindi mo naman siya mararamdaman. Kasi nung tinutuloy po ako, pinapanood ko po yung doktor kung paano niya po tinuli. At hindi, Gerald, naramdaman mo ba nung tinuli? Di ba hindi naman? Ginupit niya yun, tapos parang wala, nakita ko dumubok pa. Gano'n. Tapos tinatahin niya pa gano'n, pinapanood ko, hindi naman siya masakit. Kasi nga, may anesthesia para maging numb or manhid yung part na yun ng katawan mo. Amen? Pero, pag nawala na po yung anesthesia, wala na yung effect niya, ano po yung mararamdaman mo? Mararamdaman mo na yung pain. Amen? Sino na po yung operahan dito? For example, ginunuran ng ngipin, di ba? Or sinisarian, na CS, o nasugatan kayo, tapos nung inooperahan, parang wala. Pero nung nawala na yung anesthesia, ayan na, mararamdaman nyo na. Kaya sila po ay nanatili sa kampo hanggang sa gumaling ang kanilang mga sugat. At sinabi ni Yahweh kay Joshua, inalis ko ngayon ang kahihiyan sa pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal o magpahanggang Gilgal magpahanggang ngayon. Ulitin ko, sabi niya, inalis ko ngayon ang kahihiyan sa pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Inalis, kaya parang, for example, ito yung takip, tapos inalis yung takip. Kaya nga yung word na Gilgal ay from the word rolling or roll over. Parang alam niyo po yung nasabi sa Bible nung nag-resurrect po si Jesus. Di ba? Pinaikot or pinarol yung bato na nagko-cover sa kanyang tomb or libingan para siya ay makalabas at magkaroon ng bagong identity. Parang ganun. Kasi pag ibig sabihin ng roll, kailangan iikot siya. For example, di ba kapag nasa first floor ka tapos may slide, ano po yung Tagalog ng slide? Di ba sa playground may slide? Di ba kapag ka nag-slide ka, hindi ka naman nag-roll. Kasi para mag-roll ka, dapat iikot-ikot ka. So, imagine niyo na lang, for example, yung isang bagay, kailangan iikot siya para tawaging rolling ang term doon. Okay? At ang nakikita ko pong rolling dito, yung sinasabi na 180-degree turn po nating mga Christian na dati ganito tayo, tapos binago tayo ng Diyos. Amen? Yung sa 2 Corinthians 5:17 ba yun, yung I was yung dead and now I am found, I'm lost and now I am found, di ba? I am new creation and therefore the old is gone and the new has come. Amen? So, ganun po yung ibig sabihin ng Gilgal, yung binago, amen, Gilgal. Kaya nag-roll, umikot siya. Gilgal sounds like the Hebrew for roll. Okay? Parang umikot. Kasi nga nabago na siya. Kaya sabi ni God, inalis ko na ngayon ang kahiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Bakit? Kasi po, pangit po ang image nila nung nasa Egypt sila. Sila po ay mga slave sa Egypt. Diba? Sila po ay mga Ichipwera. Sila po ay mahihina. Sila po ay kampas lupa. Amen? Pero pagdating nila ng Jericho, wow! Andito na ang mga papatay sa atin. Andito na ang mga bagong nilalang na pinakatakutan nila. Amen? So, nakita niyo po yung evolution ng mga Israelites from nobody to somebody. Nakita niyo po yun? At ganoon din po tayong mga Kristiyano na, alam niyo po yun, kasi mamaya pa example dito na dati parang inichipwera ka, dati hindi ka pinapakinggan, hindi ka pinaniniwalaan. Pero nung pumilala ka na sa Panginoong Diyos, na kikinig na sila sa sinasabi mo. Amen. Dahil nakasama mo na ang Espiritu ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos, ang tunay na kumikilos, at yun ang nagpapa-humble sa mga kausap mo. Amen. Yun ang nagtuturo sa mga kausap mo. Do I make sense? Amen. Nakaka-relate po tayo dun sa kwento how their image was changed from nobody to somebody. Kaya sabi niya, inalis ko ngayon ang kahihiyan sa pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Kaya ang lugar na iyon, ito ay tatawagin natin Gilgal.
Kasi sa kanila mag-i-start yung pangalan ng Gilgal sa lugar na yun. Dahil doon po nabago ang identity ng mga Israelites. From someone na hindi kinakatakutan or iniitsipwera to someone na kinaningiligan na ngayon or kinatatakutan na ngayon nila. Dahil nasa kanila na ang Espiritu ng Diyos. Amen? Parang alam niyo yung image na noon, ang tingin sa'yo ay para ka lang kuting na pusa. Pero ngayon, ang nakikita na nila ay isang tiger o isang lion. Amen? Amen po. Okay, number 1 pa lang tayo. Wala pa tayo sa Passover. Ito na, number 2 na to. Paano yung unang nangyari? Circumcision. Number 2, ito na po yung Passover. Verse 10. Question, nakakasunod pa po tayo. Amen. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal o yung rolling or binago sa kapatagan ng Jericho, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong kinagabihan ng ika-14 na araw ng unang buwan. Question, or should I just say, hindi niyo ba napansin na ang pagdating nila sa Jericho happened sa bagong taon nila? Amen? Kasi di ba iba po ang kalendaryo ng Jew o ng Israel sa kalendar natin ngayon. Nag-i-start ang buwan nila ng April. Amen? Usually ang calendar nila nag-i-start kapag kasi celebrate na po natin mga Kristiyano yung mahal na araw. Okay? Kaya usually ang New Year nila, it happens sa last week ng March or sa early 2 weeks or few weeks ng April. Amen. Kaya sabi po dito, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong kagabihan ng ika-14 na araw ng unang buwan. Hindi po January yung unang buwan. Ang unang buwan nila, usually March yan or April. Tignan niyo po nangyari po yung pagtawid pala nila sa Jericho sa mismong panahon na sila ay lumabas ng Egypt. Nakita niyo po, eksakto may anniversary siya. Kasi diba, yung buwan na umalis sila ng Egypt, ang ginawa nila doon, Passover. Yung literal na nagpahid sila ng tawag dito ng dugo, tapos lumabas na sila. So nangyari yun noong unang buwan, noong unang taon nila. Especially yung ika-14th day ng unang buwan nila. Tapos, itong kanilang pagdating sa Kanaan, nangyari din siya the same month, the same week perhaps, nung celebration na yun. So nakikita niyo po ba kay Lord na anniversary? Alam niyo, naniniwala ko po kay Lord na may anniversary kasi lalo na po ngayon kasi mayroong Facebook memories or may nag-subscribe ba kayo sa Facebook memories? Yung, kasi ako, ginagawa ko kapag alas 12 na, for example, 12:01 na, lalabas na kasi, pwede mo nang i-check sa memories mo yung mga nangyari sa'yo 14 years ago, 13 years ago, 11, 10, 9, 8, 7, and so, or kung gaano kakatagal na-start sa Facebook. Kaya kasi ako, 2009 po ako nag-start sa FB. Kaya nakikita ko pa yung mga post ko noong 2009 pag nag-Facebook memories. Ang example ko na lang ay yung pag-speak po ni Giselle po dito last Sunday. Last Sunday. Yung mismong araw po na yun, nakita ko po talaga, 7 years ago magkasama po kami sa Manor Hotel, sa Starbucks sa Baguio. Kasi 7 years ago, yun yung unang training ko po sa DepEd at sa Baguio po yung venue, nandun nga po siya. Then 5 years ago, magkasama na naman kaming dalawa dito sa AGC. Kasi nga po, nagbakasyon sila dito ng asawa niya, tsaka yung isang friend namin. Kaya nagstay sila dito. Parang sa dinami-dami ng buwan, panahon na magkikita kami, bakit laging eksakto yung timing? Nakikita niyo po yun? Kasi sometimes, hindi natin ito napapansin. Pero kung minomonitor nyo yung mga nangyari sa inyo previously, sometimes meron siyang mirror or naka-reflect siya sa mangyayari sa future. Amen? Bakit? Kasi sabi nga, we reap what we sow. Amen? Aanhin natin ang ating mga itinatanim. May sense sa atin na ganun po.
Well, anyway, I hope that you're also able to observe that. Okay. Kinaumagahan, hello po na rin, Leslie. Welcome po. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkain inanin nila sa lupaing iyon. Sabay-sabay nga po natin basahin yung verse 11. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkain inanin nila sa lupaing iyon. Ito ay mga sinangag na trigo. Ano po sa English ang sinangag na trigo? Kasi siniresearch ko po siya. Sa English version is roasted grain. Okay? Parang mga, yung alam yung sinangag, yung parang pinainit or pinadaan sa apoy na mga butil. Amen. At tinapay na walang pampaalsa. Verse 12, sabay-sabay po natin basahin dahil napaka-importante po nito. Hindi na muling umulan pa ng mana na makakain na sila ng mga inanin nila sa lupain ng Kanaan. Kaya mula ng taong iyon, pagkain inanin na sa Kanaan ng kanilang kinakain. Naalala niyo po yung nangyari sa wilderness journey. Ano po yung kinakain nila? Mana and quail. Ano yung po yung mana? Para po siyang tinapay. Tapos yung quail ay yung pugo or manok po na kinakain po nila yung karne nun. Question, saan po galing yung mana and quail na kinakain nila ng 40 years? Sa langit. Naglalaglag po siya. Pero finally, for the first time, yung kakainin po nila dito sa Kanaan, specifically sa Gilgal, ay hindi na po yung nahuhulog sa langit, kundi yung aanihin na nila sa lupa mismo na fresh from the crops or the fields. Hindi na muli umulan pa ng mana na makakain na sila ng mga inanin nila sa lupain ng Kanaan. Amen. Alam niyo po, habang binabasa ko ito, ang na-realize ko na sa buhay natin bilang Kristiyano, matatapos din ang araw na ang lagi natin kinakain lang ay kanin at mantika. Amen. Darating din, matatapos din ang araw na ang lagi na lang natin ay kinakain ay toyo at mantika o walang ulam. Naka-experience po ba kayo? Kasi na-experience din po namin yung ganun na kailangan damihan namin yung kanin kasi wala nga pong ulam dahil marami kaming magkakapatid. Amen? Darating din yung panahon na hindi na naging sardinas yung ating kakainin. Amen. I hope at some point nakikita niyo yung kaunti-kaunting difference ng buhay niyo noon sa buhay niyo ngayon dahil sa pagsunod niyo sa Diyos. Amen. Amen. Siguro ngayon nakakakain na tayo ng Jollibee. Diba? Ng fried chicken. Pag may Father's Day, gano'n, or pag may Recognition Day. Nakikita niyo po na hindi yan forever na kung ano yung nakikita mo sa pagkainan mo ay dyan ka lang matatapos. Kasi ako personally, naalala ko po nung law student pa lang ako or nung college po ako, nai-intimidate po ako pag pupunta po ako sa Starbucks. Kasi hindi ko po afford na bumili ng ganong mga kape. Amen. I'll be honest with you, I would still remember my first time na pumasok ako sa Starbucks sa Baguio. Kasi wala pa pong Starbucks sa Dagupan noon at syempre, law student ka and yung mga friends mo medyo may afford sila. Kaya ako, hindi naman po kami mayaman. Wala na, yung tuition fee ko nung first year ako, ano lang yun, libre yun, 100% discount. Kasi nga po cum laude. Pag cum laude ka kasi sa undergrad, sa college, pag maglolo ka sa SLU, yung buong taon mo, wala kang babayaran ng tuition fee. Tapos sa second year, kailangan matataas yung average mo para magiging scholar ka ulit. Mamimintay mo yung discount. So yung mga friend ko, nag-aya silang kumain sa Starbucks sa may John Hay. Okay, hindi ko makakalimutan. Yun yung unang first time kong pumasok sa Starbucks sa John Hay. And then, nung nakita ko yung bill, oh my God, ang mahal-mahal naman. Naglagulat talaga ako kasi parang hindi ko ma-imagine na bakit ako magastos ng ganyan kamahal sa kape lang. Imagine ang coffee noon is 120. Noon na yun 110, 120 yung mga cappuccino, espresso. Napapasa ko lang, pero ano ba yung lasa nun? Hindi ko alam. So, grabe po yung
intimidation na mararamdaman mo na you feel like hindi mo siya afford and you don't belong to that place kasi hindi mo nga siya mabili. Amen. At as time passes by, habang tumatanda tayo, nagkakatrabaho tayo, tapos makakapasok tayo sa the same na coffee shop na yon, parang mapapahumble down tayo ni Lord. Di ba na dati, imagine mo, hindi mo ito ma-afford, pero ngayon, kaya na nabigay ni Lord. Amen! Nakakarinig mo kayo doon. Amen? Yung dati hindi tayo makapasok sa Jollibee, kasi ang mahal nga po, pero trust and believe and have faith sa gagawin ni Lord sa buhay mo because sabi nga sa Bible, He will provide. Amen? He will provide. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. And I believe this is the last. Ulit yung dalawa na nangyari. Circumcision, Pasqua, and then ito na po yung angel encounter ni Joshua. Ayan. 13. Minsan, napadako going back doon sa kwento ko sa Starbucks. Kasi hindi ko pa tapos, wala pang finale pa rin. Tapos alam nyo ba, nag-order po ako ng coffee. I believe cappuccino, yung in-order ko na coffee noon. Tapos ininom ko, ang pait. Mapait, wala lasa. Yun pala, lalagyan pa siya ng asukal, ng creamer. Hindi ko alam, bakit? Sabi ng friend ko, kuha ka doon ng sugar, ng creamer. Kasi wala pa talaga siyang lasa. Sabi ko, mahal-mahal ang dinala ko dito, 100. Tapos walang lasa, mas masarap pa yung 3-in-1 na kape, di ba 7 pesos lang, di ba? May asukal na, tapos pinagyan mo lang ng tubig. Diba? Ayun, tapos nakakatawa lang pag babalik tayo sa mga humble beginnings natin kasi makikita mo na si Lord ang nag-roll over or gumiinos para yung tinatawag na Gilgal or nag-rolling na dati ganito ka pero ngayon ganito ka na. Amen? Amen? At hindi po natin yung sinasabi para magyabang po tayo. Amen? Ang point po natin dito, gusto pong ipakita sa atin ni Lord kung paano siya po kumilos sa buhay natin. Na hindi ka po makakarating sa ganitong punto kung wala siya. At hindi po yun nangyari dahil magaling ka. Hindi yun nangyari dahil masipag ka. Nangyari yun dahil lang sa grasya niya. Amen. Dahil sa kanyang pagkilos sa buhay mo at dahil sa pagpapagamit pa rin sa kanya. Amen. Amen. Last verse, 13. Minsan napadako si Joshua malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya isang lalaking may hawak na taba. Ayan. Nilapitan ito ni Joshua at tinanong, ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Okay? Ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway? Bago pa po sila lumusog dito, nakita niya po itong angel na to. Ang sagot ng lalaki, hindi. Ako ay naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Amen. Kung titignan po natin yung Expositor's Bible at yung pinaka-origin po ng verse po na ito, makikita natin that this is like the pre-incarnated body of God. The pre-incarnated body of Jesus. Amen. Na hindi lang siya ordinaryong anghel. Amen. Ulitin ko po hindi lang siya ordinaryong anghel. Bakit ko po nasabing hindi lang siya ordinaryong anghel? Bakit po siya hindi ordinaryong anghel? Dahil sinamba siya, winworship siya ni Joshua. Amen. Naalala niyo po sa Bible, pag ang angel ay wino-worship, patatayuin ka niya. Do not bow down to me, do not worship to me, only worship God. Parang yung may mga nagpakita na angel sa New Testament kay sa mga shepherd, they will not accept yung pag-worship mo sa kanya kasi nga, angel sila ni God, hindi si God mismo yun. Amen. So dito, nagpadala pa si Joshua at sumamba siya. Sinabi niya, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Tignan niyo po Kasi sabi po ng mga preacher, in a way, parang may mali po sa question natin kay God. Okay? Kasi ano ang tanong ni Joshua sa pre-incarnated body ni God?
ikaw ba ay kakampi o kaaway? Di ba sometimes ganun tayo makiusap kay God? Yung, Lord, kakampi ba kita o kaaway kita? Di ba ganun tayo makiusap sa Kanya na, Lord, are you with me? Or are you for me? Or are you against me? Di ba sometimes, pag may kaaway tayo, gusto natin awayin ni God yung kaaway natin. Di ba? Kung may kaaway tayo, Lord, kaaway ko si Kanya, dapat kakampi mo ako. Kaaway natin siya, hindi natin siya bate. Di ba? Di ba ganun po tayo? At makikita natin na isa itong maling tanong na ng mga Kristiyano. Dahil hindi dapat tayo ang kakampihan ng Diyos. But rather, tayo ang kakampi sa Kanya. Amen? So, ang tanong na ito, dapat ito ang itatanong ng Diyos sa atin. O itatanong natin sa sarili natin kung kakampi ba tayo ng Diyos o kaaway ba tayo ng Diyos. Amen? Dahil dapat tayo ang umayon sa Diyos, tayo ang kumampi sa Diyos, at hindi ang Diyos ang aayon sa atin o ang kakampi sa atin. Amen? Kasi kung ang Diyos ang kakampi sa atin, ang Diyos ang aayon sa atin, sino ang susunod? Sino na ang Diyos? Di ba tayo na? Amen? Kasi ang problem sa ating mga tao, sometimes, kapag may plano tayo, Lord, this is my plan. Bless it. Lord, this is my plan. Gawin mo ito. Para bang inuutosan mo na si God. Amen? Para bang ikaw na yung nag-decide. Ikaw na yung nasusunod. Kaya sometimes, or most of the time, ang question po na ito is not for God, but a question for ourselves. Amen? Tanungin mo yung sarili mo, kakampi ka ba ng Diyos o kaaway ka ng Diyos? Hindi ang Diyos ang tatanungin natin kung kumakampi ba siya sa atin or not. Malinaw po? Amen. Kaya sabi ni God, hindi, kasi neither nor. Ako ay naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. He is the leader of the angel of God, commander of the angel of God. Amen. Kung babalikan po natin yung kwento po ni Jesus nung siya po ay umiyak na po ng dugo, nalala niyo po yun? Sa Gethsemane. Sa Garden of Gethsemane. Tapos, di ba, dumating na yung sasalakay sa kanya. Ano po ang ginawa ni Peter? Sinalakay niya po yung isang sundalo, tapos kinat niya po yung tenga. Di ba? Pero pinigilan siya ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, huwag mo yung gagawin, Peter, kasi ako kaya kong i-command ang angel ng Diyos para pumunta dito at talunin ang mga yan. Amen? Kung titignan niyo po yung verse na yun, that would really confirm that Jesus can do the commanding or pagtawag or pag-utos sa mga hukbo ng anghel ng Diyos. Because Jesus is above all the angels of God. Amen. He is the captain, He is the commander-in-chief. Amen. Kung sino man ang may mga susundin or masusunod sa mga utos bago ito mangyari, dapat ito po ay naayon sa kalooban or kautusan ni Jesus being the captain or commander-in-chief. Amen. So sinabi niya ni Joshua, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan. Question. May naalala po kayong kwento na ganito din po yung pinagawa ni Yahweh sa isang tao na pinatanggal niya yung sandal bago siya makalapit doon kay God. Sino po yun? Si Moses. Amen. Tama po yun. Dalawang incident lang po sa Bible na nangyari po ito na inutos ni Yahweh na tanggalin ang sandalyas ng isang tao. Si Moses yung una sa burning bush at pangalawa si Joshua sa incident na ito na nagkaroon din siya ng one-on-one, face-to-face personal encounter with the Lord bago sila sasalakay sa Kanaan. Pagpakan na natin si Lord. You know what? Kaya ko ito sinasabi kasi matagal na natin nakikilala si Joshua pero wala tayong makita na face-to-face encounter niya kay God. Unlike si Moses, di ba, yung sa burning bush,
Yung lagi siya may personal na kaharap ang Diyos. Si Abraham, kaharap din niya ang Diyos, di ba? Si Joshua also experienced din that pala bago sila sasalakay sa Kanaan. At tayo din po, if the Lord wants to, He can, tawag dito, make Himself known sa atin, yung tinatawag nating divine appointment o yung divine na personal encounter natin sa Kanya, lalo-lalo na nung tinawag niya tayo at naniwala tayo sa Kanya na totoong Diyos siya, na totoong nag-exist siya. Amen? At doon nagsisimula yung tinatawag na born again experience. Amen? Yung ikaw na mismo, hindi, alam mo na naturo na talaga si Jesus, na hindi mo lang siya nakikita sa Bible, na hindi lang siya kwento-kwento, kundi genuinely naniniwala ka na siya ang iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas. Amen. Praise God. Sabi ni Yahweh, alisin mo ang iyong mga sandalyas sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan. At ginawa nga ni Joshua or Joshua ang inuutos sa kanya. So this encounter, yung pagpapatanggal ng sandals niya, also confirmed that indeed this is not just an ordinary angel, but a pre-incarnated body or image of God. Amen? Amen? So, dyan po nagtatapos ang ating kwento. Light off na po tayo. At para mas ma-appreciate po natin ang kwentong ito, panoorin po natin ang video clip po na ito. At hindi. Okay, let's watch this video clip. The 12 stones that the men took, they placed them as a memorial monument. And Joshua said to the Israelites, "In the future, when your children ask you, 'Why are these stones here?' you will respond by saying that Israel crossed the Jordan River dry, in the same way that the Lord did with the Red Sea. This is for all nations on earth. Recognize and know that the Lord is mighty, and for you to learn to fear Him forever." And indeed, when the Amorite kings and the Canaanites, they found out that the Lord had dried up the Jordan River for the Israelites to cross over, they panicked and they didn't dare face them. Later, while they camped on the plain of Jericho, the Israelites celebrated Passover. After that, the people began to feed on the products of the land, of unleavened bread and toasted wheat. Since then, manna stopped dropping, and during all that year, the town ate what it produced. One day, Joshua was near Jericho. There you could see the great walls, and noticed that the doors were well secured for fear of the Israelites. No one could enter or leave. "Get out of here!" Joshua looked up and saw a man standing in front of him with a sword in hand. Joshua approached him and asked, "Who are you? Are you one of us, or one of our enemies?" "Neither of the two," he answered. "I present myself to you as commander of the Lord's army." Joshua immediately fell face down on the ground and asked, "What orders do you bring, my Lord, for this servant of yours?" The commander of the army of the Lord answered, "Take the sandals off your feet, because the place you step on is holy." Joshua obeyed. And God said to Joshua, "Joshua, you must know that I have already delivered Jericho into your hands,
and its king with his warriors. But you must follow my instructions to take possession of the city. If you obey me, the walls of Jericho will fall to the ground before your eyes. Oh. Now, listen carefully to what you should do. Okay. God gave all the instructions to Joshua to prepare for battle. Love that. Amen. So ngayon po, dadako na po tayo sa ating lesson na natutunan po natin sa kwento. Before I flash yung mga lesson po, pwedeng tanungin niyo yung katabi niyo, kapatid, ano yung natutunan mo sa kwento? Pwede magbigay po kayo sa kanya ng at least one lesson po na natutunan niyo. Ano daw po? Ano po yung matutunan niya? Amen. Ayan. So, again, magpa-flash po ako dito ng mga lesson, but I'm sure marami po kayo pa ang mas natutunan na hindi ko po nailagay dito. Ayan. First, ito. God wants to circumcise the reproductive organ because spiritually, He wants us to reproduce children that will honor Him. Amen? Hindi ko po yan nabanggit kanina, but I would like to emphasize na isa sa spiritual meaning ng circumcision dahil kaya nagkakaroon ng circumcision spiritually dahil gusto ni God ang iproproduce natin na ay mga nakikila sa Kanya at tatanggap sa Kanyang anak na si Jesus. Amen? Para sa circumcision, if you purify, kasi pag na-circumcise yung lalaki, for example, surely ang ilalabas niya, ipoproduce niya ay ang tao or bata na tatanggap din or kikilala din sa ating Panginoong Yahweh. Amen. Praise God. And yung circumcision po ngayon sa New Testament na itinuro ngayon sa atin ng Panginoong Jesus talks about the circumcision of the heart. Amen? Hindi na po yung literal na flesh na tutuliin yung lalaki, kundi yung spiritual na yung puso natin ay dapat ma-circumcise. Yung puso natin ay malinis at matanggal yung flesh para ang Espiritu ng Diyos ang ating tatanggapin at mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Espiritu ng Diyos. Amen? Amen? Kaya sa New Testament, ang hina-highlight ni Jesus is yung circumcision of the heart. Amen? O yung pagbabago ng puso ng tao o yung renewal ng heart natin. Amen? Nalala niyo po yung kwento sa Deuteronomy? Diba? It's either susunod ka kay Yahweh or hindi. Or susunod ka sa Ten Commandments or hindi. Amen? Pero ang sabi doon, kahit anong gawin natin pagsunod, kung hindi natin binago yung puso natin, mahihirapan tayong sumunod sa Diyos. Amen? Bakit? Dahil para hindi tayo mahirapang sumunod sa Diyos, ang una natin dapat gawin ay mahalin natin siya buong puso. Tanggapin natin siya para hindi magiging out of ritual or sapilitan yung pagsunod sa Kanya. Amen? Bakit? Dahil kung ganun, ay magagawa natin siyang sundin dahil nga sa ating pag-ibig or pagmamahal sa Kanya. Amen? Second, we have to renew our vows or our covenant to God. Kagaya po ng covenant of circumcision, we should always remember them and renew them if ever we tend to forget them. Amen? Kaya nga po di ba, every first Sunday of the month, ginagawa natin yung Lord's Supper para at least ma-remember natin yung pag-accept natin kay Jesus. Kasi minsan nakakaligtaan natin na tinanggap na natin siya. Nakakaligtaan natin na nasa puso na natin siya. Amen? Nakakaligtaan natin na nasa katawan na natin siya. Amen? And hindi lang po yung pagtanggap sa Kanya ang sinasabi po dito, maaaring ito rin po yung mga personal na panatan natin sa Kanya. Amen? Kagaya nung sinabi mo na, Lord, kung gagawin mo to, I will serve you.
Parang gano'n. Di ba, may mga gano'n tayong condition sa Kanya minsan na, Lord, if you will do this, you bless this, I will do this for you. Parang gano'n, di ba, meron tayong mga vow sa Kanya. And sometimes, pag tumatagal, nakakalimutan natin yung sinumpa natin sa Kanya. Di ba, for example, ako kasi personally, Lord, if you will pass me or you will make me a lawyer, I'll make sure that I'll use my profession for your glory. Even parang gano'n, na Lord, kung gagawin mo akong teacher, I will use this profession para maibalik sa iyo yung gloria. Amen. And sometimes, nakakalimutan natin yung mga vow na yun or mga promise na yun natin kay Lord. Kaya kailangan natin siyang i-renew or gawin ulit. Kagaya ng circumcision na ginawa nila ulit kasi nga nakalimutan na nila yun. Amen. Question, tanongin mo yung katabi mo, kapatid, ikaw ano yung vow or panata or pangako na sinabi mo kay Lord? Tanongin mo nga siya, please. Ikaw, ano yung panata mo kay Lord? Ano po yung panata nyo kay Lord? Sige nga po. May sinabi mo ba yung katabi mo? Wala. Last naman mo, wala siyang panata. Okay, mamaya mag-isip ka na kapatid, tapos bago ka matulog, pakipag-usok kay Lord, tapos magbigay ka ng panata mo. And now, I would like also you to answer a question or tanungin yung mga katabi nyo. Yung sinabi mo ba sa aking panata kapatid, na sinabi mo sa Diyos, ay ginagawa mo pa rin? Or tinutupad mo pa rin? Sige nga, tanongin nyo nga siya ulit. Yung kapatid, yung panata mo ba kay Lord noon hanggang ngayon na may maintain mo pa ba siya? Nasusustain mo pa ba? Ano ang sabi niya? Wala ako panata, ano susustain ko? Wala pa nga daw siya. So, nakapagsakat, sabi niya siguro, bukas ko na lang ako tanongin kapatid. Kapag may panata na ako, tapos bukas ko pa lang sisimulan yung ministry ko o yung gagawin sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kasi yung panata po na yan, hindi na naman po isa yan. Pwedeng marami po yan na mga kinonfirm or tawag dito, ipinangako natin sa Diyos. Okay, third point. Ito yung kanina na gusto kong sabihin, hindi ko lang maipasok. It's Philippians chapter 4, verse 19. Okay, patungkol po ito doon sa kwento ng mana. Yung sinasabi ko po kanina na huwag kayong mag-alala kasi hindi naman forever ganyan ang sitwasyon nyo sa buhay. Amen? Oo, mahirap ang paglalakbay na kasama ang Diyos kasi andyan pa rin ang mga battle, ang mga problema, ang mga struggle. Especially yung pagkain, finances. Pero always remember, God will supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Amen? Ito yung napakagandang verse. Philippians 4:19, the Lord will supply all your needs according to His riches. According daw sa kayamanan ng Diyos. Ang Diyos natin, napakayaman yan. So sa Kanya, walang hindi siya kayang ibigay sa iyo. Amen? In glory through Christ Jesus. At ibibigay niya yun sa iyo para mag-glorify ang Kanyang anak na si Jesus. Amen? Amen. And number 4, ito po. Ito yung sa story po ng angel. We should not ask God if He is on our side, but rather, we should ask Him if we are on His side. Amen? Kasi ang mali natin, ang Diyos, ang tinatanong natin, kung kakampi niya tayo. Amen? It's the other way around. Dapat we should ask ourselves, kakampi nga ba ako ng Diyos? O sumusuway na ako sa Kanya, ilalabanan ko na ang Kanyang kalooban. So, let's ask ourselves, are we on God's side? Amen. So, talagin mo yung katabi mo, are you on God's side? Amen. And finally, this is the highlight and one of the major points. Sabi po dito, we can never go ahead of God. Okay? Again, patungkol po ito doon sa angel of the Lord. Kasi po, ang point po dito, bago po sila sasalakay, hindi po sila sasalakay na hindi sila pinapangunahan ng Diyos. Amen? Kaya yung captain nila ay hindi naman talaga si Joshua, si God, yung angel of the Lord na kasama nila. Yung nakita ni Joshua kanina. Kaya sabi po dito, we can never go ahead of God no matter how hard we try. And we can never be better than Him. So we should submit and surrender to Him. Amen? Again, hindi natin ma-overcome lahat ng struggle,
hindi natin ma-overcome lahat ng problema because we are never better than God. Amen? No matter how hard we try. Kaya kagaya po nung ginawa po ni Joshua, instead na nakipag-struggle siya, nag-submit siya kay God, sinamba niya ito with worship, at sinabi niya, ano po ba ang maipaglilingkod ko po sa inyo? Di ba doon po nag-end yung chapter, what can I do to serve you, Lord? Amen? Amen. Praise God. And again, naalala ko din po sa encounter na yun ni Joshua, yung personal encounter din ni Jacob, bago palitan yung pangalan niya ng Israel, di ba nakipagbuno o nakipag-wrestle siya kay God? Nalala niyo yun, yung bago naging Israel yung pangalan niya, di ba nag-face-to-face encounter din siya kay God, or parang angel of the Lord din, kaya nakipagbuno or nakipag-wrestle. Kaya yung pangalan ng Jacob na deceiver, ang ibig sabihin, pinalitan po yun ng Israel. Amen. Praise God. Napicturean na po natin. Amen. And finally, last question. Nasaan si Jesus sa kwento? Pakitanong nyo ay katabi nyo, where is Jesus in the story? Amen. Sa circumcision, it is Jesus who circumcises our hearts. Amen. Si Jesus ang tunay na nagbago o nag-renew ng ating puso. Amen? Because what? Kaya lang sabi ko kanina, ang circumcision ay hindi na po yung physical na dapat tutuliin po tayo. Amen? Kailangan ma-circumcise yung puso natin. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mabago yung puso natin. Mabago, ma-renew, at si Jesus lang ang makakapagbago nun. Amen? And another point where we can see Jesus is, of course, is also the angel of the Lord, or the pre-incarnated body of God. Ayan, because He wants us to be on God's side. Amen. So Jesus is the angel of the Lord, and He wants us always to be on the Lord's or on God's side. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat, and to God be the glory.